Meron nga nagmamaniobra kay BBM sa palasyo. Ala, ayan nga ang bintang sa kanya, parang ala ano 'no, ala anong tawag diyan? Ala yung presidente ng US pinalitan ni Donald Trump. Puta ni hindi na nga maka-ano si Biden. Good morning po Sir Buds, watching from Dubai, UAE. Masama yan Boss Buds, Mang Ninoy sila. Both straight team. Ang gusto ni Tatay Digong, mga kapatid, makabalik sa Pilipinas. Ngayon, kung makikiusap yung mga Duterte para makabalik sa Pilipinas, never po nilang gagawin na makiusap sa Malacanang. Pakatandaan niya. 6 lang need ni BP Sara para di ma-impeach pag manalo PDP. 6 lang ba? Ilan ba kinakailangan? 2/3 eh. Ilan ba yung 2/3 ng 24? Kayo na nga magkwenta. Nung minsan nagkwenta ako, puta palpak eh. 8. Obvious naman kasi masyado yung kay Biden na hindi na siya nagpapatakbo ng bansa. Eh kay BBM, sino nagdidikta sa kanya? Kasi parang di niya alam kung anong ginagawa. Parang hindi alam eh, no? Sasabihin, hindi, we are not, we don't recognize ICC jurisdiction in the Philippines. We are following Interpol order. Interpol. Eh yung Interpol nga sumusunod lang sa ICC. Wala nga sinabi Interpol. ICC actually yun. Warrant of arrest ng ICC. Sabi ni Auntie Claire sa mga nagugutom na Pinoy, pumunta sa Pasay. Si Auntie Claire, si Auntie Claire wala sa hulog, eh, no? Auntie Claire dapat magpahinga. Kung taga Mindanao ako, punta pa ako ng Pasay. Pasay po, Pasay. Kapag nagutom. Kaya nga nagugutom, walang pera. Kung may pamasahe, taga Mindanao, bakit pa pupunta ng Pasay? Nakapasikler eh. Bakit kaya may nagugutom? Bakit may nagugutom? Ang dami ng proyekto. Katulad nung Pasay, merong pag nagtayo ka pala sa Pasay, hindi na magugutom yung taga Mindanao. Halos lahat na yata na admin ni Marcos ay tumitira. Iba ang sasabihin ngayon at iba rin ang kinabukasan, parang Marcos talaga. Grabe, no? Hindi ko talaga pinaka-worst na ano eh. Tapos ang pinakamatindi sa lahat, pinakamalaki na utang natin ngayon, pero wala talagang project. Aminado nga si Claire eh. Nung tinanong siya inaayos na po yung right of way. Puta, right of way pa rin kayo. 3 taon na, right of way pa rin ang pinoproblema. Kay Tatay Digong, nung 3 taon siya, nalulula ng mga tao. To si Digong, ang daming ginagawa. Kalagitnaan ni Tatay Digong, lulan-lula na sa build mga tao. Kalagitnaan ni Tatay Digong, grabe na yung katahimikan ng kapaligiran. Kalagitnaan ni Tatay Digong, ang dami na po na bago. Yung parang feeling mo, ang unlad-unlad na ng Pilipinas. Alam nyo minsan, yung kasayahan ng tao, kahit hindi pa natin naabot, di ba? Kahit wala pa tayo ron, kumbaga sa, alam nyo na, kumbaga, kasi may mga pilosopo, bakit yumaman ba tayo kay Tatay Digong? Hindi nga. Pero kumbaga sa sa babae kay Tatay Digong, naipasok na natin sa
sa malamig na lugar. Di ba? Naroon na tayo eh. Para mas madali nyo lang maintindihan. Minsan kasi yung journey, yun yung nakakatawa, yung mula basurahan hanggang sa naging pasyalan. Yung Dolomite talaga sa akin ang pinaka-the best description ng administrasyon ni Tatay Digong. Yan talagang Dolomite na yan. Dating basurahan, dating taihan, dating mabantot. Tapos dinadayo ngayon na pasyalan. Yan talaga ang the best na description ni Tatay Digong. Hindi siya ganap na parang Miami or Boracay. Pero ang tindi ng achievement nun eh. Mula sa dating basurahan, naging pasyalan ka. Yun ang larawan ni Tatay Digong. Yung naiya from worst, top 10 worst airport, naging top 10 most improved airport. Alam mo yun, hindi pa siya best airport. Pero, most improved. Yan yung mga larawan ng digong leadership eh. Yung magiging proud ka. Tapos yung mga OFW, yung mga dayuhan, Pilipino ka. Ang galing naman ng presidente nyo, no? Yung proud ka na may presidente kang hinahangaan ng mga dayuhan doon sa pinagtatrabahuan mo, no? Proud ka na husay sila kay Digong. Alam niyo yun? Tapos, nakakapangisda yung mga mangingisda. Wala tayong conflict with China. Hindi tayo binobomba ng water cannon. Sanay tayo sa cottage, 150, okay na. Kay Tatay Digong, motel na. Boss Badong, ilan na lang natitira sa alyansa? Yung kay Camille naman, wala naman formal na kumalas si Camille eh. Alam ko yung ginagawa, kaya patuloy si Amy Marcos sa pag-imbestiga. Alam natin yan, no? Yan na lang yung nakikita niya kasi laglag siya eh. Laglag siya sa mga pasarbe nila eh. Baka pag dumikit siya sa Duterte, makuha nila yung pang 11 at 12. Ganon din si Villar. Alam nyo, wrong move kayo, Villar eh. Identified kayo sa mga Duterte. Pero sa sobrang kawaisan nyo, kumampi kayo sa Marcos, hindi namin kayo iboboto. Akala ninyo yung mga pagdikit-dikit nyo ngayon, yung babatiin nyo, buong pamilya may picture, papakita nyo yung picture nyo dati kay Tatay Digong. Galit kami sa mga nanamantala kay Tatay Digong. Tapos, matutulad si Villar si Camille kay Amy. Diba? Kasi makikita namin na mga mangga kayo. Ngayon, gagamitin nyo naman yung mga Duterte dahil alanganin yung kalagayan ni Camille. Kung kayo nag-all out na sa Duterte pa lang, sana pasok na pasok si Camille. Proud ang mga Pilipino dito sa abroad na may matapang at matapat na Pangulo tayong mga Filipino. Alam niyo po, before Tatay Digong, iniisip ko kawawa yung mga OFW. Paano pagka, siyempre batas nila yun eh. Pero nakita ko po kay Tatay Digong, quiet ba yun? Yung ipa-pull out namin mga Pilipino, tapos nakikiusap sa kanya yung mga bansa, no? Grabe, ngayon pagbantaan ni BBM, kaya ba ni BBM pagbantaan yan? Hindi po niya kaya yan. Yung Benite nga, ano sabi, dumaan na yan sa wala tayong magagawa eh. Lalo na ngayon. Ano ang moral ascendancy ng gobyernong ito na makikiusap kayo? Halimbawa, merong nasa Bitayan. Ano ang moral ascendancy nyo na makikiusap kayo na sasabihin ninyo dun, no? Sa bansang may bibitayang Pilipino na palayain o maiuwi na lang sa Pilipinas o magkaroon ng clemency. Samantalang si Tatay Digong, pinakulong nyo sa ICC. Dun kayo madadali. Baka sabihan pa kayo ng hari o
Sheik o kung sino may namumuno. Presidente nyo nga, pinakulong nyo sa ICC. Kami pa sasabihan nyo na palayain yung mga Pilipino. Yung pong mga nagsabi na, boss, kahapon nandito sila Amy, Marcoleta, Philip Salvador sa barangay namin kahapon. Inimbisita sila ni Yorme kasi nangampanya sila dito sa Sampaloc, Manila. Yan po. Sana yung mga local government, no? Maimbitahan nyo naman yung mga Duterte. Boss Buds, bagong bahay mo, katas pala na YouTube. Kasunod niyan, bagong sasakyan na, congrats. Hindi po ako palit-palit na sasakyan. May sasakyan na po ko, yun. Yun na po yun. Habang buhay. Never again to Marcos, enough is enough. Correct. Sabi ni Marcos, pangarap niyang gawing Singapore at higat ang paraw niya, nakahay yata. Pangarap niya nga 20 pesos, pangarap niya 1 million pa. Wala. Never again to Marcos, enough is enough. Tama yung tama yung analysis nun na yung talaga wait and see. Tapos yung ginawa talaga ni Marcos, kasi wait and see yung mga alam po ng investor, alam nyo ba kung bakit tayo hirap na hirap yung mga investor na mag-invest dito? Every 6 years may bagong presidente, every 6 years may bagong patakaran. Yan po, wala tayong continuity. Sabi ko, mababago na to lahat. Kaya si Marcos binoto ko eh. Sa lahat ng kandidato, siya lang yung nagsabi ng continuity. Siya lang po nagsabi na itutuloy ko yung mga ginawa ni Duterte. Kung sinunod niya lang yun, pati po yung foreign investors, naka-wait and see kasi yung foreign investors eh. Di ba? Pag ito, tinuloy-tuloy niya yung ginagawa ni Duterte, tuloy rin kami. Unang taon pa lang, binabanata na si BP Sara eh. 11 days lang po. More than 32 million voters na uto ni Marcos. Agree, pati si Erwin Tulfo aligagana. Nagwawala na si Tulfo minsan. Kung ayaw sa mga Tulfo, huwag nyo kami boto. Di wag nyo iboto. Ako, huwag kayong maniwala sa survey. No? Hindi po totoo yan. Hindi nagre-reflect sa totoong sentimiento ng mga tao yung survey nila sa 12 ng senador. Bakit po? Magtapatan tayo. Sa tingin nyo ba may Duterte na hindi mag-straight? Konting-konti lang yun. Majority ng Duterte supporters mag-straight. Majority ng Duterte supporters gustong iboto si Bongo. Number 1 po si Bongo. Correct. Tama. Yan ba reflection ba dong? Number 1 si Bongo? Correct. Kaya number 1 si Bongo kasi yung sentimiento ng tao maka-Duterte. Kaya number 1 si Bongo. Ito ngayon ang problema natin. Bakit walang kasunod na ng mga Duterte supporter? Samantalang, ang sentimiento ng mga Duterte supporters, di ba? Ang sentimiento ng Duterte supporters, iboboto namin, hindi lang si Bongo iboboto namin at lahat na ay BBM. Kalokohan yan. Karamihan ngayon straightan. Karamihan straightan. Paano mangyayari na number 1 si Bongo na bata ni Duterte? Tapos yung ibang bata ni Duterte wala sa top 12? Utot nyo. Pinagbubulan nyo yung mga tao. Tapos bagsak ang performance rating ni Marcos. Bagsak ang trust rating, bagsak ang approval rating. Napakataas ng approval rating ni BP Sara.
Pinakamataas sa lahat. Tapos pagdating sa senatorial balls, yung mga kandidato nila nangungulelat. Katarantaduhan yan. Bagsak na nga yung presidente nyo, eh. Sila pa rin ang iboboto ng tao. Kalokohan yan. Sir Badong kayo, JC, Muslim Mindanao, Davao City, DD supporter, INC, Duterte Senators Team. Alam niyo po, wala po yung mga solid north nila. Lahat po na Marion may Duterte. Huwag kang mag-alala. Erwin Tulfo, kayo ng utol mo, hindi kayo makakaupo sa Senado parehong ngayong Mayo 12, tandaan mo. Lahat ng pangarap ni BBM. Dito sila sa abroad mag-survey, Sir Buds. Alam ko, naniniwala ko 95% ng mga nasa OFW, 95 to 98% Duterte yan. Kasi hindi naman gusto ko yung sinabi ni BP Sara. Yun talaga napupuna ko pag nag-abroad eh. Ang una talaga mapupuna mo yung transportation system. Pagkakaiba ng transport system sa Pilipinas at sa ibang bansa, no? Talaga ang layo natin. Yung option mo, yung option mo sa transpo, ang layo talaga eh. Sir Baz, mag-suggest ka nga ng party list na pwedeng iboto para ilista ko na. Ang alam ko lang po, Duterte Youth, PPP, Ipanaw. Yan lang po yung alam ko eh. Marami pang ibang maka-Duterte pero yan lang po yung mga ano natin. Sir Buds, mag-suggest ka nga. Yan. Extend pa yan. OFW votes, Boss Buds, dahil marami silang kaanak sa Pinas. Correct. Hindi lang po. Tama po yun. No? Kayo po mga OFW, kumbinsin nyo po yung mga kamag-anak nyo. Kung natutuwa sila na nabibigyan ng ayuda, eh, kayo ang consistent kayo na nagbibigay. Ipanaw. Yun nga po, ipanaw. Kung may makapasok man sa alyansa na dalawa, Sir Cayetano at Villar, yun kasi 10 lang ang PDP. Una'y kampanya yung mga pwede may chance naman sila na mag-Duterte. Pinili nila si Marcos eh. Kung ako lang, di ko iboboto yung dalawa na yun. Masaya ako nakapasok na si Marcoleta sa survey pero hindi pa rin ako naniniwala sa survey. Kasi hindi pa tumatama yung survey niya. Dapat mawala na marimulya sa politika, parehong sinungaling, pero paano kaya ang pagpapalaki ng magulang nila sa kanila? Alam niyo po, hindi po ako naniniwala dyan sa palaki ng magulang. Lalo na matatanda na, magulang nyo pa rin sisisihin nyo. Hindi na po rin yan. Advantage po yun, advantage po sa magandang pamilya ka lumaki. Kasi lahat, di ba? Halimbawa, napag-aral ka sa Ateneo kumpara sa public school ka nag-aral. Pero ang advantage po hanggang sa mga bata lang kayo. Ako po, kayang-kaya nyo po, no? Kung alam nyo lang ang buhay ko, kaya nyo po. Hindi na po kinakailangan na next generation pa. Yung generation nyo, pinanganak ka mahirap, dapat hindi ka mamatay na mahirap. Yun po ang pananaw ko sa buhay. Kaya wala po yan. Yung mga isisisi lahat sa mga magulang, gamitin nyo lahat ng resources nyo para umunlad. Marami naman chance, hindi lang naman po yung talino eh. Kasi may mga given na tayo, may mga given, di ba? May given, maganda, pinanganak kang gwapo, magagamit mo yan. Pinanganak kang matalino, magagamit mo yan. Kahit na pinanganak ka pa sa hirap, gamitin nyo lahat ng resources nyo. Huwag kayong pumayag na walang improvement. Putya, mag-abroad lang kayo. Tiyak ko, mas malaki na yung chance nyong umunlad eh. Wag defeatist na pinanganak ako mahirap, kasalanan. Kanino may kasalanan? Kaya nyo yan. Kaya natin lahat.
Mga bata pa nakikinig kung meron. Kaya nyo yan. Eto, maganda yung may gobyerno ka na iba naman yung gamot na gamot. Sagot ng gobyerno hindi naman po yung kabuhayan mo. Ang sagot po ng gobyerno yung peace and order, 'di ba? Yung mga batas na makakaagapay sa iyo. Hindi naman dapat yung gobyerno na iasa yung lahat ng kabuhayan. Dapat ang gobyerno nagpo-provide lang siya ng oportunidad para hindi magulangan yung mga magsasaka, no? Pero iasa mo yung buhay mo sa gobyerno. Hindi hindi yan. Maganda lang yun, yung taxes mo pinakikinabangan talaga ng mga tao. Yun ang papel ng gobyerno. Yung hindi kaya individually, kaya ba na individually, tapal-tapal kayo, gusto nyo mapatag yung lugar nyo. Magkaroon ng magandang kalsada, kayo per piraso, hindi naman ganun. Yan ang mga sagot ng gobyerno, hindi nyo kayang gawin. Walang tulay sa inyo. Nagbabangka pa kayo para makarating sa kabilang, para makapasok na eskwela ng mga anak nyo. Sagot ng gobyerno yung pagpapatayo ng eskwelahan doon sa lugar nyo at saka pagpapatayo ng tulay kung malapit lang. Hindi po yung kabuhayan ang sagot. Ako mahirap mga magulang ko. Wala natapos ngayon. Nasa UK, 26 years from Hong Kong to UK. Di ba? Hindi po hadlang ang kahirapan para sabihin na hindi ka unlad. Tignan nyo yan. No? Halimbawa natin si Ma'am Rena Baher. Good evening po, Sir Badong. Like Dan po. Basta tingin ko kung mga sinungaling ang dalawang Rimulya, reflection yun ng pagpapalaki sa kanila. Dala-dala nila ang apelyido nila pero lantaran ng pagsinungaling nila. Ang totoong survey ay yung live survey, landslide ng PDP kahit saan. Doon ka magtataka di ba? Hindi naman nagsasurvey yung mga vlogger sa walang tao Kung sa matataong lugar, landslide. Ang corruption sa atin from bottom to top. Boss Buds, dapat labanan ng pagkatamad. Kung kaya nyo po na makapag-paaral ng koleyo, yun lang po siguro ang may sasagot natin sa mga anak natin. Pag-aralin nyo ng koleyo para may laban-laban sila. Ayun nga po, di ba, nag-abroad ka. Dapat sagot na ng gobyerno yung payapa na mag-aaral lang yung mga anak mo, hindi magiging addict. Yun ang ginawa ni Duterte, kaya mahal na mahal siya. Nasa abroad kayo, yung mga anak nyo naiwan, alam nyo, walang gagalaw dahil panahon ni Duterte. Wala po yan lahat, wala nababalitang ganyan, bigla. Ang masakit nun, yung ang bilis ng turnaround natin Ang bilis. Yung mga addict na mas dapat labanan ng pagkatamad. Bombert, ang unang tatamaan niyan, sir, ay si Bobe mismo, tamad siya. Alam niyo po, meron namang tamad na dahil sa katamaran, nakaka-imbento ng mga bagay, alam niyo. Ang unang naka-imbento ng washing machine, tamad mano-mano ng paglalaba. Kaya, nag-imbento siya ng washing machine. Ang dami na expose ng mga politiko na totoong mga ugali nila. Buti na lang. Nagkamali tayo ng pagbigay ng chance kay BBM. Sweep lahat yan soon. Diba? Alam natin na maganda rin Alam nyo, sa totoo lang, ako, hindi naman po sa kasutilan, no? Pero, mas ma-appreciate natin si Duterte ngayon, di ba? Real talk po. Paano kaya kung si BP Sara yung sumunod na presidente? Halimbawa, tumakbo si BP Sara. Di ba?
Hindi natin ganito ka-appreciate, parang normal, ay normal na lang 'yan, normal na lang naglilingkod kasi Duterte. Pero nung si BBM ang naging presidente, hinahanap talaga natin si Tatay Digong 'no. 3 taon na tayo naghahanap 'no. 3 taon na kasing ano, eh, makaraos lang, eh. Si Garfield Zerbadong, tamad din 'yun. Kakain niya ng lasagna, eh, tumaba siya. Nung kasi tamad ako, hirap na hirap ang buhay ko, pero sinabihan ako ng kaibigan ko na hapon na hapon na labanan mo lang ang tamad, yan lang ang solusyon, nagkatotoo naman. Minsan nahahanapan mo rin ng ako naniniwala rin ako sa worth, eh. 'Di ba may kwento yung ano, yung naalala niyo yun, yung binigyan siya ng bato, tapos punta ka sa palengke. 'Pag may nagtanong sa'yo, sabihin mo binebenta mo yung bato, 'pag may nagtanong, gano'n mo lang, 2. 200, mahal naman 'yan, 'di ba? Punta ka ngayon sa ano, hanggang sa mapunta siya sa yung may alam yung bato na yun kung gaano kahalaga. Minsan kasi kahit na anong sipag mo, yung hindi na-appreciate yung kasipagan mo. Kahit gaano ka kagaling, hindi na-appreciate yung kagalingan mo. Minsan kinakailangan mo rin maghanap ng makaka-appreciate sa'yo. Yun yung moral story ng bato na yun.